What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan si Senator Bato. Galing na mismo kay Senator Bato, no, na bumalik muli ang pagtalamak ng pinagbabawal na gamot sa ating bansa. Na naglipa na naman, no, sa bawat kanto ang mga na siyang gumagawa ng krimen o karahasan sa mga ordinaryong mamamayan. At ang mahirap pa doon, wika ni Senator Bato, may mga politiko pa ang nasasangkot sa ganitong kalakaran. Grabe naman yan. At kung sino-sino ang mga yon, ating mapapanood dito sa video na ito. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kayong aking tatanungin, dama niyo pa rin po ba na ligtas sa ating bansa under sa administrasyon ni Bangag? O mas dama ngayon ang kapahamakan sapagkat walang ginagawang hakbang, no, ang mga nauupo dito sa mga naglipa ng krimen tulad na lamang ng droga, kidnapping at iba pa. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Doon sa development po doon sa Blanco na BICAM report, nabanggit po no ni ng Congresswoman Kimbo na parang indirectly namin na niya na meron talagang blanco doon, pero ang technical staff na ang mag fill in the blanks nito or magko-correct sa typo error. Yun yung pagkakasabi po niya, typo error. Ano pong masasabi niyo rito na bagamat inamin pero meron pa rin silang rason dito para ma-justify yung kanilang gawa po, Senador? Typo error ba yung bangko? Typo error siguro, mali ang entry. Mali yung numero na na-enter doon, kaya typo error. Pero kung blanco, ay talagang niliblank yan. Iniwang na blanco yan para malagyan ng numero in the future. Ano pa bang, anong typo error mo dyan? Typo error na wala nga, blanco nga eh. So, yan na, kasi sila, nakapirma sila sa BICAM report. Dapat, aminin na lang nila na sila pumirma sa isang BICAM report na may laman na mga blanco. Ang dali lang naman yun eh. Baka mapapatawad ka pa ng taong bayan dyan kung wala kang ill-intention dyan na bakit ninyo binlangko, bakit blanco yan at pumirma ka. Kung wala kang intention talaga na kalukuhan dyan, mapapatawad ka man siguro ng taong bayan. Pero yung gagawa ka pa ng rason na technical committee na lang ang mag-fill in the blanks doon. Ganun pa ka-powerful yung technical committee mo na dapat ang mga senador at kongresyon na mag-decide yan kung magkanong halaga ang ilagay dyan. Hindi po yan trabaho ng mga technical working committee na mag-decide kung magkano o anong halaga ilagay sa isang particular project. Pero Opo. bro, ng legislatura, hindi po yung staff ninyo. Opo. And, Yes. and Senador, nagpasaklolo na rin, nagpasa ng petisyon sa pangunguna ni Congressman Ungab, Attorney Rodriguez, sa pag-question po dito. If ever po na ito'y katigan ng Korte Suprema, ang nakikita nyo ba dito, yung budget natin for last year, yun din yung gagamitin natin, reenacted? Most likely. Wala ibang paraan dyan. In order for this government to survive in its day-to-day operations, it has to go back to its previous budget, the budget of the previous year. So meaning, that budget will be reenacted. Dahil nga kung mag-ruling ang Supreme Court na ito'y unconstitutional, itong kasalukuyang budget, then I think the government walang ibang resort kundi puntahan yung previous budget at yun ang susundin. Pero umaasa din po kayo na tutugon agad din dito yung Supreme Court para maliwanagan. Kasi Inerong-Enero pa po, Senador, ito na yung napag-uusapan na dito sa ating bansa, yung kontrobersya sa 2025 budget. I hope Supreme Court will decide on that matter swiftly. I hope decision ng Supreme Court yan. Senator, no, sa tingin niyo po ba mas maganda i-reenact na lang yung budget dahil dito ang gulo na nga po eh. Tsaka isa pa po, no, may mga kahit ibang mga mga politiko natin nagsasabi na itong budget, karamihan sa budget dito sa 2025 GAA ay parang pwedeng magamit sa eleksyon. Pero mas maganda siguro kung i-reenact na lang yung budget ng 2024 para mailigtas yung pera ng taong bayan, Sen. Yun nga ang problema niya ngayon kasi naka 1 month na tayo, no? Ang mahirap, ayaw nilang ilagay sa planetaryong sa ng BICAM. Grabe. Pinipilit pa nga nilang i-approve yan ipasa, no? Ay, nako.
i-reenact natin yon kung lalabas ang ruling ng Supreme Court na ito ay unconstitutional at ipabalik ang babalik. Senator, ito po yung katanungan ng ating mga kababayan. Kasi sa nangyayari po ngayon, parang wala na pong natatakot. Sa tingin niyo po ba, ito kasi tanong nila ng ating mga netizens, may pag-asa pa po ba ang ating bayan na makaahon dito sa paglaganap ng droga, sa kriminalidad? May pag-asa pa po bang mabaliktad ito? Ako, hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko nawalan ng pag-asa. I'm not feeling hopeless, pero I'm trying to lighten up the situation. Ako, pagkahan na lang tayo, magbago ito. Magbago itong sitwasyon sa droga kapag magbago ang approach ng ating Pangulo patungkol dito sa pagsawata ng illegal na droga. Kung ngayon na wala siya pakialam, tahimik lang siya dyan, wala siya pakialam kung ano nangyari sa ating bansa, ay hindi magbabago yan. Pero kung magbago siya at talagang seryosohin niya, sigurado ako because the lowest patrolman on the streets is as brave as the sitting president in Malacanang. Ganun po yan. Kapag ang Pangulo ay merong direktiba sa kanyang mga tao na sige, kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, mahirap sabihin na ikumpara na naman natin. Because wala talaga, no choice tayo talaga makumpara talaga natin yung previous administration at saka itong present administration. Kaya noon, bakit lahat ng police involved sa illegal, sa anti-drug operations? Dahil talaga sinabi natin, Pangulo, we will wage a war on drugs at kayo mga police, magtrabaho kayo at pag kayo magka-problema in line of duty, in connection to your mandate, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay mag-abuso, kayo rin ang mananagot sa akin. Yes. Yan ang marching order sa ating Pangulo So ang police ay ganadong mag-operate. Pero ngayon, tanongin mo yung police ngayon, tahimik lang yan. Pero bulungan mo, kumusta? Sagutin ka lang police wala sir, hindi na ito panahon ngayon na magpahiro-hiro tayo ngayon sir. Dahil pag ikaw ay nagka-problema dyan sa anti-drug operation mo, buntot mo, hila mo, kawawa ka. Paano susugpuin ni Bongit yan? Isa nga siya sa mga nagpupulburon, Senator Bato. At di lang dahil sa week ito, sapagkat nagiging kabahagi ito sa mga adik na meron tayo ngayon. Kaya tahimik na lang kami ngayon dito sir, tahimik na lang. Kahit na itong mga pulis natin gustong-gusto magtrabaho pero nag-alangan, takot. May iba po tayo, Senator, no? Kasi dati na-interview po kayo para narinig ko na may mga mayors po na nagsasabi na sa inyo dati na grabe ang droga dito sa aming lugar. Mas lumala pa po ba ngayon kaysa noong kinukwento nyo yon? No, anong comparison natin? I-compare natin ngayon at saka noong time po na na-interview kayo na sinabi nyo na may mga mayors na nagsusumbong sa inyo na napakarami po ng droga na lumaganap naman doon sa kanilang lugar. Siguro mga last year po yon na-interview nyo. Sa tingin nyo, may mga nagsusumbong pa rin po ba sa inyo ngayon na mas malala ang kalakalan ng droga sa Pilipinas? Alam mo hindi as kasama yan sa oversight function ko as chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na siguruhin ko kung ano ng drug situation ng ating bansa. Yes po. Dapat magtanong-tanong tayo pero alam mo, kahit hindi ako nagtatanong-tanong, pag may mamit ako na mga mayor, may mamit ako na barangay kapitan, walang ibang topic na sasabihin sa akin. Sir, grabe na kayo ngayon sir ang droga sa amin. Andyan na naman sila, bumalik na naman sila. Yung dating nagtatago, yung dating mga nagsipaglayasan, ngayon andyan na naman ngayon, namamayagpag na naman sila sir. So, alam mo, yung ang pinaka indicator dyan, makinig ka sa news, yung mga pangyayari na mga kahindik-hindik na krimino, mga heinous crime na nangyayari, na puro drug-related yan, yan ang pinaka-indicator na grabe na naman ang droga. At saka makita mo, noon meron bang matapang na mga drug addict na mag-post-post dyan sa social media na sila gumagamit ng shabu, na sila humihit-hit ng shabu dyan sa social media? Wala. Pero ngayon, tignan mo, parang normal na lang sa kanila. Mag-post sa social media na sila gumagamit ng shabu. So, ganoon talaga katalamak. Ganoon na katalamak. Grabe. Opo. Banggit niyo po yung illegal na droga ngayon, parang candy na lang. Paano niyo po ito nasabi, Senador? Maraming nagsasabi na gano'n nga ang pangyayari. Kaya yun na nga, laganap ang krimen ngayon dahil kalat na naman na Tsaka marami din po yung mga krimen na may kaugnayan na sa illegal na marami tayong nababalitaan. Karumal-dumal na klase po ng mga na senador. Parang bumalik tayo, parang nasayang yung war on drugs natin na naging resulta. Bumalik tayo dun sa dati na talagang walang habas ang mga krimen. Ganun talaga, Admar. Nakakalungkot na balita, no? Every now and then, may marinig ka naman na kawawa ng mga biktima dyan sa mga
addict, no? Mga under the influence of illegal drugs na gumawa ng krimen at kahindik-hindik pa ang krimen na ginagawa. Kagaya ng mga matatanda na bedridden na babae na ng addict at saka yung isang buong pamilya doon sa Cebu na pinatay niya yung kanyang asawa at pinutulan pa ng ulo yung mga anak niya, 2 anak. So, nakakalungkot. Sa Amerika po, under Trump administration, Senador, itinuturing na niyang terorista yung involved sa drug cartel. Ramdam niyo rin po ba ito dito sa ating bansa na ituturing ng terorista? Kasi kung ganyan, mahigpit na tayo yan kasi terorista. Pero medyo sabi niyo nga, parang candy na lang din ulit ang illegal na droga. Kung doon sa kay Trump, no, kinukonsidera na dineclare na terorista yung mga involved sa drug trafficking, no. Dito sa atin ay parang kinukonsider pa na hero ng Quadcom yung mga mga involved sa drug trafficking na tao, no? At saka yung mga drug protector ay sila pang hero ngayon, sila pang pinapakinggan. Yung mga pulis na involved sa war on drugs na napakatino, yun ang nang-contempt, gipang contempt at pinagkukulong. So, iba ang kabaligtaran ng pangyayari sa ating bansa. Tama po kayo dyan, Senator. Master Judea po ito, Senator. At ako po ay Yes, Master. nalulungkot po ako, Senator, dahil yung pinaghirapan nyo kasama si Pangulong Duterte at noong administrasyon ninyo ni PRRD, parang nauwi po sa wala. Ngayon po, pero sinasabi po ng ating gobyerno, maayos daw ang kalagayan ng ating bansa at mababa ang kriminalidad, which is medyo baliktad po talaga sa nangyayari na nakikita ng taong bayan. So, ang tanong dito, hindi ho ba nila nakikita or saan po kaya nagkakaproblema or hindi po ba mali po ba ang nakakarating na datos sa ating gobyerno? Paano po kaya yan? Alam mo, Mr. Judea, whatever figures, whatever numbers, whatever data you are going to show sa yung presentation just to appease the situation. Kahit anong datos yan, it is not the real measure of the real peace and order situation of our country. And the real measure is you go down to the street level. Puntahan mo, tatanungin mo kung ano pakiramdam nila. Are they feeling safe right now? So yun ang pinakamagandang datos na kukunin mo. Yung pulso ng taong bayan. Huwag yung mga taong bayan na mga disente na nakakulong lang dyan sa mga yung mga gated subdivision. Safe yan sila. Doon ka magtanong, doon sa kalsada. Yung mga tao doon na kung saan nagkakalat yung mga adik. Yun ang tanongin natin. Doon mo malaman ang totoong sitwasyon. Senator, isa pa po sa issue natin ngayon na nakikita, parang yung mga na nakasuhan regarding sa illegal drugs nung panahon ni Pangulong Duterte, kahapon lang meron pong pinalaya na medyo mabigat din po ang kaso. Ano po yung opinion nyo dito? Ayan nga, nalulungkot talaga ako. Kagaya nung, hindi naman drugs yung kaso, no? Yung si dating Mayor Jed Mabilog ng Iloilo, no? Na binigyan ng amnestia nating Pangulo. Pero yung kaso naman niya is still mabigat pa rin dahil... Yes po, Senador. Naku, nawala ang signal ni Senador Ronald Bato. Okay. Go ahead po. Okay na po. Yung, yun ang nakikita natin ngayon. Sabi ko kanina na para bang tila ginagawang hero itong mga drug personalities at mga drug protector. Yun sila ngayon ang hero at sila pinapakinggan. Samantala yung pulis, si Colonel Grijaldo, hanggang ngayon nakakulong pa sa piitan na wala namang kaso ng kapile, walang warrant. At grabe talaga ang injustice na kanyang tinatamo ngayon. Dahil doon na siya nagpasko, nag-New Year sa kulungan. Hanggang ngayon, kinontempt na naman siya ulit at doon naman kinulong sa Police Station 6 sa Batasan. Sino bang nag-contempt kay Colonel Grijaldo? Hindi ba ang mga tuwadcom? Dapat nga silang ikulong I-abolish yung kongreso na yan dahil nagiging protector na sila ng mga pugante. Kasalanan ba niya kung magsabi siya ng totoo? Kasalanan ba niya kung hindi nagustuhan ng mga congressman yung kanyang mga sagot? Kasalanan ba niya kung i-invoke niya yung kanyang constitutional right against self-incrimination? Dapat respetuhin yan ng ating mga congressman. Kapag ang resource person ay nagsabi na ng ganon, tama na. Huwag mo nang pilitin dahil that is his right to invoke that right ng against self-incrimination. So nakakalungkot, parang naging iba yung double standard yung hustisya ng ating bansa. Isingit ko lang po, Senador, speaking of Colonel Grijaldo, totoo po ba, kasi meron akong nakitang dokumento at baka may impormasyon kayo, totoo po ba na simula nung siya po ay na-detain, kinukonsidera na siyang naka-leave of absence tapos wala siyang sahod? Nako. Yan nga, double whammy nga, napakasalbahe na liderato sa PNP, no? Ako, kung ganun ang tao ko, wala ka na nga ginawa para masalba yung injustice na
na experience ng iyong tauhan, alam mo naman na walang kasalanan yung tao mo. Eh bakit pa pati sweldo niya puputulin mo? Sobrang injustice yan. Isa pa yung si Marbil, no? Grabe. Palibasa kasi yung mga tuta ng mga bangag ang nauupo ngayon. Eh, ganti nga, totoo yan. No work, no pay ang policy ng ating PNP. Pag hindi ikaw nagtatrabaho and wala kang sweldo at kasama dyan sa hindi pagtatrabaho, kung nakakulong ka. Pero sana naman, they should be liberal enough to interpret their own policy. Hindi yung porke galit yung House of Representatives sa tauhan mo, galit ka na rin. Ay naku, saan ang hustisya nito? Ano klaseng liderato meron ka? Dapat, depensa mo yung tao mo. At ang alam mo, as a commander, yung primary duty mo, primary consideration mo is number 1, accomplishment of the mission. Number 2, to look for the welfare of your men. Eh ngayon, saan ang welfare ng tao mo ngayon dyan? Kawawa yung tao mo. Unless naka-align yung accomplishment of the mission mo doon sa mission ng mga Quadcom, kung anong mission na meron meron silang gustong makamit. Sige, sundin mo. Kung galit sila, galit ka rin sa tao mo. Kung gusto lang yurakan yung karapatan ng tauhan mo, yurakan mo na rin yung tao mo. Gipitin mo ng gusto. Mali ba? Mali ka. Naawa ako sa tao. Dapat siya i-consider na hero ng PNP because he stood up for what is right. He stood up for the truth. Dapat siya i-consider nyo na hero. Bakit tanggalan nyo na sweldo? Sobra naman ito. Ano man nangyari Kasi hindi rin naman niya kasalanan siguro, Senador, na siya po ay ma-contempt at hindi siya makapag-perform ng kanyang trabaho. Hindi naman niya kasalanan yun. Hindi naman niya kasalanan ba niya magsabi siya ng totoo? Kasalanan ba niya kung hindi siya magpadala sa kung anong gustong sabihin ng taga-Quadcom sa kanya? Talagang nakakaiyak yung sitwasyon ngayon. Nakakaiyak na talaga. Yes, At Senator. hindi mo masisi yung pulis kung sila ay malungkot dyan sa mga pangyayari na ganyan. Actually, Sen, marami po ako tayo nakikita sa social media na talagang medyo nahihiwagaan na dito sa nangyayari dito kay Colonel Grijaldo, lalo-lalo na yung mga kabaro po ninyo. Ang tanong ko po, wala po ba pwedeng mag-intervene or legal ways? Kasi hindi pa naman napapatunayan may kasalanan to. Wala ring kaso. Wala ring kaso. Tapos nakakulong ng napakatagal na. Biruin mo, doon siya nagpasko sa kulungan, doon siya nag-New Year, nang wala namang kinakaso sa kanya, wala namang kasalanan. So, wala po bang legal way para makalabas siya doon or anyone na mag-intervene para tutulan itong mga pinagagawa ng Quadcom na sa totoo lang, labag naman po sa batas. No? Wala yan. O dalawa lang, kung gusto niyo ng legal o gusto niyo ng illegal na pamamaraan. Yan ang dalawang paraan dyan. Kung ikaw yung nabubuisit na. Ako, we have to stick to the legal. Yung legal is, magpail siya ng kaso. Papailan niya ng kaso kung pinagagawa ng Quadcom sa kanya. And I think, when this case reaches to the Supreme Court, dapat marol ng Supreme Court ito para mabigyan naman sana ng boundary kung hanggang saan yung power ng House of Representatives, yung kanilang ginagawa. Dahil sobra na. That's too much abuse of power yung ginagawa nila kay Grijaldo. Sobra na talaga. Sobra na. Kaya, anyway, it will take time pa rin. Kung talagang magpapail ka ng kaso, alam mo na, very powerful. Binangga mo yung House of Representatives, very powerful na body yan. Kaya talagang frustrations. Nandiyan, yung frustration, hindi mo na ma-measure, no? Yung mga police ngayon, tahimik lang yan, pero nanggigigil na yan eh. Nanggigigil na sa sitwasyon ni Grijaldo. Nagigil na yan sila. Pero tahimik lang, dahil wala sa magawa. Habang nasa serbisyo ka, you keep quiet and follow orders. Tama ka dyan, no, sa Senator, no? Kasi, syempre, kahit nga yung magbabarkada lang, no? Talagang mag-ano ka eh. Kung magagalit ka sa gagawin na masama sa kaibigan mo, lalo na po kayo na may iba yung talaga yung band ng ng mga taga PNPA, ang mga pulis, iba band yan. Talagang masigit pa sa magkakapatid. Pero Kaya kayong mga magigiting na men in uniform, no? Magising-gising kayo kung sino ang mga susuportahan nyo sa darating na eleksyon. Na kapag alam yung kabahagi ng mga bangag, huwag nyo nang iboto. Dahil gagamitin lang kayo at ilalagay pa sa alanganin. Kamukha ni PNP Colonel Grijaldo. okay. Opo. Okay. Senador, dagang salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Ako po, nawala siya. Pasalamatan niyo na lang si baka kasi naputol na yung natin, signal natin po sa Viber. So yun, unahin natin yung sa illegal na droga. Maraming nagsasabi. Tama nga yung sinabi ni Senador Bato na ang barometro talaga
doon sa masasabi mo na epektibo yung kampanya mo sa peace and order, sa laban sa kriminalidad at illegal na droga, mismo dapat ang taong bayan ang nagsasabi. Hindi yung numbers kung ano lang yung nakikita ninyo na nagsumbong. Kasi pwedeng hindi na siya nagsusumbong, lalo na pag kapitbahay mo, illegal na droga, nandun yung pangamba. So wag tayo agad doon sa numbers lang. Yes. Punta tayo doon sa baba, pag kausapin natin yung mga tao doon. Siguro nga maganda rin maliban sa kalye survey para sa nalalapit na eleksyon, isa rin ito sa magandang itanong. Feel safe ka pa ba sa panahon ngayon? Wala ka bang pangamba lalo na sa problema sa illegal na droga, kriminalidad sa inyong kapag ikaw ay naglalakad mag-isa sa isang madilim na lugar, kampante ka ba? Ngayon, di po ba? So yan yung magandang barometro talaga. Yung mismong sinasabi ng taong bayan, hindi yung nakikita nyo lang na statistics kahit nga sa kahit nga sa mga basketball, Master Judea, sa NBA. Yes, ang lagi nilang sinasabi, may mga magagaling na player na hindi nakikita sa statistics yung kanilang galing. Yes, tama. Diba? yan. Hindi sa puntos, hindi doon sa assist, sa rebound, pero pag naglaro siya, malaking tulong siya sa depensa. Hindi ito nakikita sa statistics, no? Yes. So ganyan din po, hindi lang po nakikita diyan sa statistics, dapat doon mismo sa performance kasi yung taong bayan yung siniservisyon mo diyan Dapat doon ka makontento, di ba? Kasi sasabihin mo ba na masarap ang pagkain mo doon lang sa basta nakikita nyo lang na may sales. Malay mo, pag tikim nila, hindi na sila tumikim ulit. Yeah. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong nagbabagang balita sa oras na ito na kayo na ang umusga mga kababayan. Pundaman nyo pa ba ang kaligtasan under sa administrasyon na ito o hindi na sapagkat marami na ang mga adik na naglilipa na. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.